Bukod sa tradisyonal na media gaya ng telebisyon, radyo at mga pahayagan, aktibo na rin ginagamit ngayon ang social media sa pangangampanya. Kaya sa unang pagkakataon, naglabas ang COMELEC ng mga panuntunan sa pangangampanya sa internet para sa eleksyon 2030. Paalala naman ng mga eksperto sa mga kandidato, huwag pasukin ang mundo ng social media kung hindi lubos na napag-aralan. Narito ang report. Unang beses boboto ang 18 anyos na si Rosemary. Para kilatisin ang mga kandidato, sa Facebook siya tumitingin. Aktibo raw siyang nagpapadala ng komento sa mga nagugustuhan niyang politiko. Kunyari yung mga mayor, para yung mga nila experience, ganun, yung mga natapos nila, yung ilang taon silang sa politiko, kung may experience ba talaga sila. Pero para kay Benjo, hindi sapat ang mga nakikita sa social network account ng mga kandidato. Kailangan din daw maging mapanuri sa kanilang ginagawa offline. Hindi dapat nila tinitingnan kung ano yung binibigay ng mga publiko na nagtumatakbo kasi panandalian lang naman yung binibigay nila na yun diba? Tignan nila kung ano yung background. Ayon sa Broadband Commission for Digital Development, 29% lang ng populasyon ang may internet access sa Pilipinas. Pero isa ang mga Pilipino sa nangunguna sa listahan ng social media users sa buong mundo. 30 milyon ang may account sa Facebook at halos 10 milyon ang nasa Twitter. Ang bilang na ito, isang malaki at mahalagang grupo ng mga botante ayon sa digital marketing in politics expert mula sa Amerika na si Chris Talbot. Kaya ang papel ng social media sa eleksyon, hindi rin dapat maliitin. How important is social media relative to the older, or what others call legacy media? It's hard to say because it's such a fast-moving thing. If you asked me that question 2 years ago, I wouldn't have the same answer that I have today. Today, I think you can credibly say that some campaigns in the United States are made or broken by what happens online in that campaign. In part because so much of what happens online happens quickly and then reverberates in other media. You see videos that break on YouTube, and then for the next 5 or 10 days, that video might take place or might be shown on the traditional media. Kaya tulad na naging strategiya ni US President Barack Obama, makatutulong din daw sa mga politikong Pilipino ang pangangampanya online. We would recommend to any candidate, any politician looking to build a career in politics, that you would think of social media as a lifelong activity, that you would constantly be engaging with your audience, that you'd be trying to build your constituency online. So the first thing is start early. Sa 33 kumakandidato sa Senado, lahat ay may Facebook o Twitter account. Pero ayon sa ilang campaign strategies sa ating bansa, dapat pag-aralan maigi ng isang politiko ang social media bago siya magpahayag dito. Dapat niyang maintindihan ang henerasyon at estado sa lipunan ng mga social media users, maging ang klase ng lengguwaheng ginagamit nila. Kailangan tingnan ang psychographics ng mga botante. Kaya maraming kandidato ang tinatarget ay youth. Dahil malaking bagay, kung titignan mo sa 52 million voters, around 60%, that's 35 to 18 or 40 to 18, ay mga kabataan. So ano yung way mo madali silang makontak? Malikot na pag-iisip daw ang paraan para mapansin sa social media. Lalo pat mabilis at maiksi lamang ang panahon at atensyong kayang ibigay ng users. The shorter the message, the simpler the message, mas mahalaga, mas madaling makarating, mas madaling maunawaan, at mas madaling ma-appreciate ng mga gusto mong ma-communicate. Para makuha di lang ang atensyon, kundi pati ang tiwala at boto ng online audience. Kakaisang sinabi ng mga eksperto na dapat tama ang ipinapakita ng kandidato online man o offline. Nung araw, sino mag-iisip na tawagin mga politiko ng to their face, epal ka. To their face, trapo ka. Lumakas na ang loob. Mahusang manindigan ngayon ang mga botante natin, ang ating mga mamamayan. Nakatulong ng husto ang social media. Ang social media ay hindi para sa lahat. Lalo na kung may mga issues unresolved ng isang kumakandidato, pag pumasok ka sa social media, wala kang control sa mga batikos. Dapat kilalanin din daw ng mga politiko na daan din ang social media para mapakinggan at maaksyonan ang problema ng mamamayan. If you can get that support from that 30%, that may be the difference in winning your Senate seat or losing it. Not just in being able to communicate through that way, but as we said at the beginning,
organizing using these tools, being able to get these 30% of people to not just support your campaign and believe in you and receive your messages, but go out into the real world and support your campaign. Sa eleksyon 2013, muling mapapatunayan ang kapangyarihan ng social media. Dahil sa bawat komento, may paparating ng botante ang kanyang hinaing. Sa bawat larawang i-upload, masasalamin ang katauhan ng kumakandidato. At sa bawat pahayag na binibitawan, mababatid kung sino nga ba ang nagpapakatotoo.